Sa nakaraang video natin ay nakikipaglaban ang ating bida sa mga halimaw sa dungeon at matapos ang laban na yon ay pumunta si Jin Hyuk sa isang establishmento at nakipagkita siya kay Jun Chul. Nag-uusap ang dalawa habang si Kang Jin Hyuk ay umiinom ng soda. Tinanong siya ni Jun Chul na, Mr. Kang Jin Hyuk, may problema ba? Pagkalapag niya ng kanyang iniinom sabay sagot na, wala naman masyado, pagod lang kakatrabaho. Tiningnan siya ni Jun Chul at sa isip-isip niya, ano bang nangyayari sa kanya? Para siyang galing sa digmaan. Tumugon naman si Jun Chul na naiintindihan ko. Bibilhin namin ang lahat ng bangkay ng goblin, kobold at mga orcs na iyong ibebenta. Pagtapos ng pag-uusap nila ay dali-daling pumunta si Jin Hyuk sa tindahan para bumili ng soju. Habang naglalakad siya ay naalala niya ang mga sinabi ni Jun Chul sa kanya. Sabi ni Jun Chul, tungkol pala dun sa alak na ibinigay mo sa akin nakaraan. Pagtapos namin itong ibenta bilang isang tradisyonal na soju ay marami ang bumili nito at madami ang naghahanap. Kung sakali lang sana na bilisin mo ang pagparami ng supply nito. Sa ganitong level ng popularidad ng alak na ito, magbebenta ka lang ng alak at hindi ka na mag-aalala sa pera muli. Habang naglalakad si Jin Hyuk at tinititigan ang mga bote ng alak ay sinasabi niya sa kanyang sarili na, magbebenta ng soju na nagkakahalaga ng hindi lalagpas sa 2,000 won at pwedeng mabenta sa mga convenience store ng 150,000 won, para kang modernong Bong Yi Kim Sien doll. Dagdag pa ni Jin Hyuk na, sabi nila kapag bumibigat ang iyong pataka, gumagaan ang nararamdaman ng iyong puso. Lahat ng pag-aalala sa mundo ay nawawala. Nang makauwi na si Jin Hyuk sa bahay niya ay humiga na siya sa kanyang kama, dito sinasabi niya sa kanyang isip na, hindi naging madali ang araw na ito. Pakiramdam ko na kaya kong matulog hanggang ilang araw. Pero pagkatapos kung kausapin si Lucia, talagang sigurado ako. At dito naaalala niya si Lucia at sabi niya sa isip-isip niya na, si Lucia ay parang nanggaling sa ibang mundo kumpara sa amin. Ang skill na normal lang dito sa amin ay hindi nag-e-exist sa mundo ni Lucia, sa halip na sasabihin mo lang ang skill na gusto mong i-activate ay sa kanila ay ginagamitan nila ng mana katulad ng aura. Habang hindi nila magagamit ng mas madali ang skill hindi katulad sa amin. Pwede nila itong i-apply sa maraming paraan. Kung gagamitin ko yon ay, nakatulog na si Jin Hyuk sa sobrang pagod, makalipas ang ilang oras ay nagising ang ating bida dahil sa narinig niyang tunog na nagbibigay babala sa mga tao na hindi ito isang drill, dito inaanunsyo na lumikas na ang mga tao sa ligtas na lugar agad-agad. Ang mga tao naman sa labas ay nagtatakbuhan na tila bang may humahabol sa kanila. Binuksan ni Jin Hyuk ang kanyang cellphone at tinignan kung anong araw ba ngayon. Napagtanto niya na ang araw na ito sesilakay ang mga halimaw, binuksan niya ang kanyang bentana para tignan kung ano ang nangyayari sa labas. Dito nakikita niya ang mga nagliliparang mga halimaw. Di niya inaasahan na mas maaga pa pala lulusab ang mga halimaw. Maya-maya pa ay bumalik siya sa kanyang higaan dahil pagod na pagod siya at wala siyang pakialam at kampante naman siya na nandyan ang mga malalaking guild at asosasyon para labanan ang mga ito. Naalala pa niya dati na sa panahon na ito kung sasalakay ang mga halimaw ay swerte na lang siya kung makakahuli siya ng low-level na halimaw sa kadahilan ng minomonopolies ng asosasyon ang mga dungeon kaya wala itong patutunguhan. Matutulog na sana siya nang bigla siyang nakatanggap ng mensahe galing sa asosasyon. Nabuhayan ng dugo si Jin Hyuk nang mabasa niya na magiging triple ang gantimpala sa kada halimaw na kanyang mapapatay. At agad-agad siyang lumabas ng bahay para maghanap ng mga halimaw. Lumipat ang eksena sa mga taong tumatakbo mula sa mga halimaw, ang pagsalakay ng mga halimaw ay sapalaran lang ngunit merong pagsalakay na panahon katulad ng kada isa sa isang buwan. Ito ang malakihang pagsalakay ng mga halimaw na lilito bago matapos ang buwan. Dito, nag-focus ang mga hunters sa pagdedepensa sa mga halimaw sa halip na umatake. Sa kabilang eksena naman habang ang iba ay nagdidepensa, ang Titan Guild Master naman na si Sang-ho at mga high-level na hunter ay siyang umaatake sa mga halimaw. Ngunit kahit ano pang dami ng kanilang napapatay ay parang baliwala rin sa sobrang dami ng mga dumarating na mga halimaw. Ang mga lumulusob na mga halimaw sa kanila ngayon ay ibang level kumpara sa karaniwan na pagsalakay ng halimaw. At dito hindi napansin ng isang hunter na nasa likod na pala niya ang isang ogre. Nang makita niya ay ang ogre na aatake na sa kanya ay wala na siyang magawa, mabuti na lang ay dumating sa oras si Sang-ho para patayin ang ogre. At dito pinagsabihan ng guildmaster ang kanyang miyembro na mag-ingat sapagkat hindi nila alam kung saan ang eksaktong lokasyon kung saan tatubo ang mga halimaw.
Tinitingnan ni Sang-ho ang kanyang mga miyembro na lagpas na sa kanilang mga limitasyon. Napabilib naman ang dalawang miyembro sa nakita nila na napatumba ng guildmaster nila sa iisang atake lang ang halimaw na ogre. Habang si Secretary Hina naman ay pinapanood ang kanilang guildmaster na nakikipaglaban sa halimaw at nakikita niya na malapit nang maabot ng guildmaster ang kanyang limitasyon. Naisip niya na delikado na ang kanilang sitwasyon sa ngayon kaya nag-iisip siya na kung mayroon man sanang iba pang mga hunter na tulong sa kanila, di naglaon ay nagkaroon siya ng idea. Sa kabilang eksena naman habang pinagpapalo ni Jin Hyuk ang mga goblin ay nakatanggap siya ng tawag at sinagot ito habang nililigpit niya ang mga goblin sa kanyang inventory. Nagpakilala naman ang tumawag sa kanya na si Secretary Hina. Nag-usap sila tungkol sa nagaganap na pagsalakay ng mga halimaw sa kanilang lugar. Inalok siya ni Secretary Hina na o-offer nila si Jin Hyuk na pinakamalaking bayad sa industriya, kahit na ito'y base sa oras ng performance o performance-base ito. Pinili ng ating bida ang performance base sa 5 beses na presyo sa kada halimaw na kanyang mapapatay. Narinig ni Secretary Hina na parang malapit lang si Jin Hyuk sa kanya kaya sinabihan niya si Jin Hyuk na magkikita na lang sila sa harap ng Jonyung Building. Nang magkita na silang dalawa ay nagkatawaran pa sa negosasyon nilang dalawa, 4 na beses na presyo lamang ang kayang ibigay ni Secretary Hina sa kanya dahil hindi nasakop ng authority ni Secretary Hina ang lumagpas pa sa presyong yan. Sinabi naman ni Jin Hyuk na sa tawag kanina ay sinabi niya na 5 beses na presyo kada halimaw. Nagmakaawa naman si Secretary Hina na tanggapin na ang alok niya para sa katulad ni Jin Hyuk na isang C-rank hunter na cleric. Pumayag naman si Jin Hyuk sa kanyang alok. At dito may ibinigay siya kay Jin Hyuk na isang gamit sa pagsukat ng lakas ng isang halimaw at kino-convert nito sa puntos. Nang walang ano-ano'y may goblin na galing sa itaas nilang dalawa at papaatake na sila, pinalo ni Jin Hyuk ang 2 goblin ng sabay. Nakakuha siya ng 2 puntos sa 2 goblin na yon. Ipinaliwanag naman ni Secretary Hina na ang puntos na kanyang makukuha ay base sa kung anong klaseng halimaw. Mas malakas na halimaw mas mataas ang puntos. Dito tinignan niya sa kanyang cellphone ang pinakamataas na puntos ngayon na nakuha ng hunter ay 82 pa lang. Mungkahi pa ni Secretary Hina sa kanya, na kung gusto mong mas magandang gantimpala ay dapat lagpasan niya ang 82 na yon. Tinanong siya ni Jin Hyuk kung alam ba niya ang totoong ibig sabihin ng hilang? Hindi naman alam ni Secretary Hina kung anong ibig sabihin niyan. Kaya sinagot siya ni Jin Hyuk na, ang ibig sabihin ng totoong hilang ay puksain ang pinagmulan ng pinsala. Kaya ipapakita ni Jin Hyuk sa kanya ang ibig sabihin niyang yon. Habang papaalis si Jin Hyuk, parang hindi sigurado si Secretary Hina sa kakayahan ni Jin Hyuk kahit pa napatumba niya si An Do-yeon. Ngunit gayunpaman umaasa siya na kasing talentado niya gaya ng inaasahan ng Guildmaster. Nang makasagupan na ni Jin Hyuk ang dambuhalang halimaw na ogre ay walang hirap niya lang itong napatumba. Nagbunga na rin ang pag-iinsayo niya kasama si Lucia. At dito, tumaas na sa stage 3 ang kanyang holy power. Nakita naman yon ng mga hunter, at napabilib naman ang mga ito sa kanya dahil napatumba niya ang ogre sa isang atake lamang. Kayang-kaya na ni Jin Hyuk patumbahin kahit na mas mataas pa ang level ng halimaw sa kanya. Dahil sa pangyayaring yon ay napukaw ang pansin ng mga hunters, na pagkamalan pang A-rank si Jin Hyuk. Pagkarinig niya, ay sabi niya sa kanyang sarili na hindi naman siya mali na A-rank ang tingin niya sa akin pero ngayon mas malakas pa ako sa A-rank. Umiinom ng mana potion si Jin Hyuk para bumalik agad ang kanyang nawalang mana. Nagpapasalamat siya kay Lucia dahil sa pag-iinsayo niya sa kanya dahil sa kanya ay 200 na ang level ni Jin Hyuk ngayon. Sa pagkakataong ito kayang-kaya niyang patumbahin ang ogre basta hindi siya mauubusan ng mana. Mas malakas na siya sa A-rank ngayon dahil may dala-dala siyang 1,500 na mga mana potion. Kaya ang ibig sabihin lang nun ay ang mga halimaw na kanyang mapapatay ay kanyang mga pera. Sa hindi kalayuan habang nakikipaglaban si An Do-yeon at kanyang mga kasamahan ay napansin ni An Do-yeon na nababawasan ang bilang ng mga halimaw sa paligid nila. Napansin niya rin na napabagsak ng ganun-ganun lang ang ogre dahil kahit na A-rank hunter pa ay hindi ito kayang mapatamba. Napatulala naman ang isang miyembro at napabilib dahil meron pa palang ganong hunter na napakalakas na hindi niya pa nakikilala hanggang ngayon. Nakilala naman ni An Do-yeon kung sino ito, agad siyang nag-utos sa mga kasamahan niya na magsikilos na. Tinitingnan niya si Jin Hyuk at sinabi niya sa kanyang sarili na bakit nandito siya at ang lakas ng loob niyang magpakita.
Naalala ni Doyen ang nangyari sa kanya at ikinagalit niya ito. Nang walang ano-ano'y sinugod niya ang ating bida habang sinasabi na, sa araw na yon ay hindi lang siya nakapaghanda kaya siya napatumba ni Jinhyuk pero ngayon ay tuturuan niya na talaga ng leksyon si Jinhyuk. Napansin naman ni Jinhyuk na papalapit na si Doyen sa kanya at agad niya naman itong inataki dahilan ng pagkawala ng malay ni Doyen. Walang panahon si Jinhyuk para makipaglaban sa kapwa niya Hunter. Sa kabilang eksena naman habang nakikipaglaban ng Guildmaster ay biglang lumitaw ang isang Minotaur na aatakihin na siya ngunit ang kanyang mana ay paubos na at kailangan niya munang umatras sa sitwasyong ito. Pero sa pagkakataong ito ay may biglang tumapak sa kanyang balikat para makabuelo. Walang iba kundi ito ang ating bida, hinawakan niya ang sungay ng Minotaur at inismackdown niya ito. Nang makita yun ni Sang-ho ay hindi nga siya nagkamali sa kanyang hinala na ang kakapromote lang na rank C na Hunter ay kayang-kaya patumbahin ang Minotaur na ito. Tinanong niya si Sang-ho kung pwede bang siya na lang ang tumapos sa Minotaur na yon. Pumayag naman si Sang-ho dahil si Jinhyuk naman ang nakapatumba ng halimaw na yon. Tinapos na nga ni Jinhyuk ang Minotaur at nag-level up na siya. Pagtapos nun ay agad siyang nilapitan ni Sang-ho para pasalamatan sa kanyang pagdating para tumulong. Tugon naman niya na kinontak siya ng secretary at hindi na kailangan magpasalamat dahil babayaran naman siya ng malaki dahil sa pagpatay niya sa mga halimaw. At dito inalok naman siya ulit ni Sang-ho na sasali sa kanyang guild at ang mga oportunidad na gaya nito ay tuloy-tuloy ang pagdating kay Jinhyuk. Dagdag pa niya na sisiguraduhin niyang mapupunta kay Jinhyuk ang karamihan na credit. At kung maaari bang isaalang-alang ni Jinhyuk ang alok na yon. Sagot naman ng ating bida na kailangan niya munang tapusin ang mga halimaw bago niya pag-isipan ang alok niya. Nalungkot naman si Sang-ho dahil hindi madaling i-recruit si Jinhyuk. Maya-maya pa ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang secretary at sinabing merong masamang nangyayari sa kalangitan at agad naman itong tumingala para tingnan. Nagulat sila nang makita ang parang namumuong bagyo sa lugar na yon. Sa lugar na kung saan ang namumuong bagyo ay nag-release ito ng isang kidlat na tumama naman sa mga halimaw at tao na nandito sa lugar na ito. Meron ding tumamang kidlat na malapit kina Jinhyuk at Guildmaster Sang-ho kaya agad niyang tinawagan ang kanyang secretary para sabihan siya na magulat sa kanya kung ano ang sitwasyon at kung ano ang nangyayari ngayon. Tumugon naman ang kanyang secretary na sa loob ng mga ulap na parang bagyo ay may nadetect silang isang halimaw subalit ang isang halimaw na ito na humahabang 500 na metro, ito'y napakalaking lumilipad na halimaw. Maya-maya pa ay umatake na naman ang halimaw at muntikang tamaan sina Sang-ho at Jinhyuk. Tiningala nila ang halimaw, hindi pa sila nakakakita ng ganyang kalaking halimaw na lumilipad, iniisip nila kung paano nila matatalo ito dahil sa sobrang laki nito. Kaya naisipan na lang ni Sang-ho na tumungo sa Titan Guild na gusali at sumama naman si Jinhyuk sa kanya. Nang makarating na sila sa guild ay dito pinapanood nila sa monitor ang kakayahan ng dambuhalang halimaw at pinag-aaralan nila kung paano nila tatalunin ito. Sinubukan na nilang gamitan ito ng drone para masuri ng maigi ang halimaw ngunit hindi pa man ito nakalapit ay inaatake na ito ng dambuhalang halimaw. Hindi nila ito kayang lapitan dahil inaatake ng halimaw ang kahit ano sa loob ng 1 kilometrong layo mula sa kanya. Dito nag-isip si Jinhyuk dahil hindi man lang nila kayang lapitan ang halimaw dahil sa angking kapangyarihan ng halimaw na umaatake mula sa malayo. Naalala niya bigla si Lucia dahil umaatake ng malayuan si Lucia gamit ang kanyang pana. Bigla niyang sinabihan ng dalawa na may naisip na siyang paraan para mapatamba ang dambuhalang halimaw. Nagpatawag ng pagpupulong ang Titan Guild, at dito tinanong ng kanilang executive na si Han Yong-suk ang kanilang guildmaster na kung pinagkakatiwalaan niya ang C-rank na cleric na yon. Dagdag pa niya na kahit na sila ay walang naisip na solusyon, at paanong nakaisip ang isang C-rank na cleric ng isang solusyon. Tinanong ng isa kung ang skill range ni Sang-ho ay nasa 300 meters, kaya nagmungkahi siya na magrente na lang daw sila ng helicopter para kay Sang-ho at para makalapit sa halimaw na may layong 300 meters at sigurado daw siya na mapapatay ni Sang-ho ang dambuhalang halimaw. Tugon naman ni Sang-ho na, sinabi niya na ito sa briefing nila na kung papasok ka sa loob ng 1 kilometro mula sa halimaw at siguradong 100% na tatamaan ang kahit anong pumasok dito. Dagdag pa niya na kung meron siyang kakayahan maresolba ito hindi na siya magtatawag ng kung sino pa. Dahil sa sinabi na yun ni Sang-ho ay sinabi ng nagmungkahi na humingi siya ng tawad dahil nagkamali siya sa kanyang sinabi. Sinabi naman ng kanyang secretary na sa puntong ito ang kanilang tanging magagawa na lang ay maghintay ng suporta mula sa geisha.
Tugon naman ni Sang-ho na hindi natin sila maaasahan. Ang geisha ay isang guild na puro A rank at mga matataas na level ng salamangkero. Kayang-kaya nilang pabagsakin ang dambuhalang halimaw ngunit wala silang pakialam sa mga sibilyan na madadamay. Ang tanging kinahuhumalingan lang nila ay ang bangkay ng halimaw na kanilang mapapatay. Sinabi ni Sang-ho na mas mabuti na lang na wag na munang galawin ang halimaw para wala nang mawasak pa o masugatan. At sa ngayon ang tanging pag-asa na lang nila at ang umasa sa ating bida. Dagdag pa niya na kung hindi man magtagumpay si Jin Hyuk sa kanyang plano ay wala na siyang magagawa kundi ang itaya ang sarili niyang buhay para mapatay lang ang dambuhalang halimaw na yon. Lumipat ang eksena sa bahay ng ating bida, dito pinapasalamatan niya si Lucia dahil pumayag siyang tulungan si Jin Hyuk. Tugon naman ni Lucia na wala naman siyang gagawin kaya libre siya. Dagdag pa niya na ang pangako ni Jin Hyuk sa kanya na tsokolate ay kukunin niya bilang gantimpala. Nakarating na sila sa tuktok ng gusali, ayon pa kay Lucia na ang hangin dito ay kakilakilabot, pakiramdam niya na ang bawat paghinga niya ay umiikli ang kanyang buhay. Tanong niya pa kay Jin Hyuk na paanong nabuhay dito si Jin Hyuk sa lugar na ito. Tugon naman ni Jin Hyuk na nabubuhay siya dito dahil wala siyang ibang pagpipilian. Dagdag pa niya na kung kaya ba ni Lucia patumbahin ang ganang kalaking halimaw. Sagot naman ni Lucia na kahit pa nakapikit ako kaya ko patamaan yan dahil sa laki ng halimaw. Tanong ni Jin Hyuk sa kanya na kung kaya ba niyang mapatay yan, at dito tiningnan ni Jin Hyuk ang stats ng halimaw gamit ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng halimaw na yan ay Leviathan na level 300. Sinabi pa ni Jin Hyuk na ito ang pinakamataas na level ng halimaw sa kasaysayan. Sinabi ni Lucia na kailangan niya ng tulong ni Jin Hyuk kasi ang lugar na kanilang tinatayuan ay parang marupok na baka hindi kakayanin ang kanyang kapangyarihan. Dagdag pa niya na kailangang gawin ni Jin Hyuk ang kanyang tungkulin kung ayaw niyang makakita ng gumuguhong building. At dito sumasakay sa sasakyan si Guildmaster Sang-ho nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jin Hyuk. Sinabihan ni Jin Hyuk si Sang-ho na kung babagsak ang dambuhalang halimaw ay hindi maiiwasan ang pagkawasak ng building kaya tinanong niya si Sang-ho kung maka-handle ba niya ito. Tugon naman ni Guildmaster Sang-ho na, huwag mag-alala tungkol sa bagay na yan at mag-focus na lang sa pagpapatamba sa dambuhalang halimaw. Kaya pinahanda na ni Jin Hyuk si Sang-ho dahil mag-uumpisa na silang mag-hunt. Matapos ang tawag na yon ay pinahanda na ni Jin Hyuk si Lucia para sa pag-atake. Kaya sinabihan din ni Lucia si Jin Hyuk na maghanda na dahil aatake na siya. Ginamit ni Jin Hyuk ang kanyang shield dahil sa napakalakas na kapangyarihan ni Lucia, at nang nirelease na ni Lucia ang kanyang atake ay direktang tumama ito sa dambuhalang halimaw. Nakita naman yun ni Guildmaster Sang-ho at kanyang mga kasamahan, hindi naman sila makapaniwalang napatumba ang dambuhalang halimaw sa iisang atake lang. Habang tinititigan ni Guildmaster Sang-ho ang pagbagsak ng katawan ng halimaw mula sa himpapawid ay ayon sa kanya na kahit kailan ay hindi sila benego ni Jin Hyuk na pahangain sila. Pagkatapos ng ataking yun habang si Jin Hyuk ay pinagmasdan ng paligid niya at sinabi kay Lucia na, parang napasobra naman si Lucia dahil mukhang mawawasak na ang gusali. Tugon naman ni Lucia na ang halimaw na yun ay sadyang napakahina dahil hindi kinaya ang kanyang atake. Sagot naman ni Jin Hyuk na, si Lucia daw ay sadyang napakalakas sa mundong ito. Nagpasalamat naman si Jin Hyuk kay Lucia. Tugon naman ni Lucia sa kanya na, huwag mo akong pasalamatan dahil hindi yun libre, meron ng 240 na puntos ang ating bida. Nagtataka siya kung bakit nadagdagan ang kanyang puntos, naisip niya na kasama niya si Lucia kaya dumagdag sa kanyang puntos. Sinabihan ni Lucia si Jin Hyuk na huwag masyado magtiwala sa mga tao. Dagdag pa niya na kung susubukan kang lokohin ng mga tao kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Dahil naranasan niya ng lokohin ng maraming beses sa kanyang paglalakbay. Tugon naman ni Jin Hyuk na, huwag nang mag-alala si Lucia dahil siya na ang bahala. Bumaba na si Jin Hyuk para kunin ang bangkay ng dambuhalang halimaw, at dito nagmamaneho si Guildmaster Sang-ho kasama ang kanyang secretary. Nakita niya si Jin Hyuk sa gitna ng daan at bumaba sila sa kanilang sasakyan para mag-usap. Pinuri nila si Jin Hyuk dahil sa nagawa niyang patumbahin ang halimaw. Ayon kay Jin Hyuk na swerte lang daw siya. Tinanong siya ni Sang-ho si Jin Hyuk kung paano niya napatumba ang ganoong kalaking halimaw. Tugon naman ni Jin Hyuk na isa yung sekreto. Sumigaw naman si Yong-suk kay Jin Hyuk na kaya hindi niya sinasabi ang dahilan kung paano niya napatumba dahil hindi siya ang may gawa nito. Pinakita ni Jin Hyuk ang item na merong 240 na puntos kay Yong-suk.
Tiningnan niya ito at hindi naman siya makapaniwalang nakakuha si Jin Hyuk ng 240 na puntos samantala si Guildmaster Sang Ho ay 173 na puntos lamang. Sinabihan ni Secretary He na si Yong Suk na siya ang nagbigay niyan kay Jin Hyuk. Kaya galit naman si Yong Suk dahil walang posibilidad na tinamper yun ni Jin Hyuk. Agad niya namang sinabihan si Jin Hyuk na bakit nandito pa siya sa halip na maghintay na lang siya doon ng bayad sa kanya. Sa kadugtong nitong kwento ay magkakaroon ng pangalawang pagkakataon ng ating bida makapagpalit ng class dahil sa di inaasahang pangyayari. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment at mag-subscribe na rin at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita-kit sa susunod mga boss.